sinasama ni ini kay sumala sa sumilanod na girecord sa mga parin sa kasaysayan, alas 9 pa sa buntag, ito pa lang lusag ang mga manok aron sa pagpanuka. Ito pa lang nakatungwe ang mga magluma sa ilang mga biruhin sa mas mga baka o mga karnero. Alas 9 pa sa buntag, sayo. Bother you again. You are. Life isn't always easy. What gets me through is the endless pursuit to live better. My husband would love this. Merci, Paris. My heart is so full. Happy ever. Life is a journey of exploring, indulging, and evolving. Live better. Daming gagawin, ayoko na. Why? Crunchito! Oh, let's go! Mingit-ngit ang kalibutan sa kangit-ngit nga dili ordinaryo. Kitang tanan nakakita na mag-eclipse, di ba? Nakaagi naman tanan ang eclipse. Apa nag-eclipse ang atong nahibawan, kadyut ragyod kayo, agani o sa kaminoto, sa 30 ka segundo, nga ang atong buwan musalipon sa adlaw. Unya, pag salipon sa buwan sa adlaw, nan ang siga sa adlaw, dili kaayo pariha kakusog. Mungit-ngit pod, pero ngit-ngit nga murag hapon nga naman, dako manggod ang adlaw kaysa buwan. Usag musalipon ang buwan, gamay ra sa adlaw ang masalipdan. May ngit-ngit man sa kalibutan, pero lumalabay sa mumo lamang nga panahon. Either 30 segundos or taas-taas, 2 ka minuto. Pero kining nahitabo sa Mayo 19, 1780, ang record sa mga history books nag-ingon nga, midangat kining maong
Kami nga kadaghana nagbalik-balik na sa Israel nakakita ni. Mura na siya og kahoy nga ang iyang bunga murag lumboy. Figs. Inala na siya og fig. Ang iyahang kahoy murag iyang bunga murag lumboy. Apanay panahon nga hangino na gani na mga tagak ra ang mga bunga magpasa doon sa punuan. Papareha po din sa atong mga pagkutkuton ang mga lumboy sa mga kabuk, mga tagak ra po. Apan kini nga talan-aon dili ni ordinaryo ano man. Kausaraman po ni nahitabo November 13, 1833. 53 years gikan sa 1780. Nagsunod na yun. Walay os kagatos katuig ang paghitabo sa tulo kadagpo, upat kadagpong hitabo nga gisgutan sa pinadayag size 12 og 13. Ang dakong linog, ang pagngit-ngit sa adlaw, ang pagkapuwa sa buwan, ug ang pagpangahulog sa mga bituon nga may kabat ug upat ka oras ug dili kay ginatos lamang linibo nga ang mga taong na nagtan-aw niini didto sa Amerika nga bahin bisinggit mao na ni ang katapusan sa kalibutan. Nakuyawan sila kay sa bersikulo 14 mabasahin si basa. In our 50s, keeping up mentally and physically can be challenging. That's why I recommend Livity every day to support a stronger body and sharper brain. With Neurofactor Plus, it helps improve memory, concentration, and focus. Strength Sport Plus that helps strengthen bones and muscles. Plus 28 vitamins and minerals for overall health. Livity helps support stronger body and sharper brain from Gets Pharma. Ang sunod nga hitabo sa anong katimbre mao ang pagbalik ni Hesus. Mabasa ang maong 3,000 hitabo sa pinaday 14, asayes 14 gadtos 17
naninggit ang mga dautan aron tumbagan sila sa mga pangpang ug bato ay wala may makapugong sa paghukom sa Dios. Basahon nato ang pinadayag 6 versikulo 14. Ang langit na hanaw maingon sa usa ka basahon nga gilukot ug ang tanang kabukiran ug kapuluan nangabalhin gikan sa ilang matag usa ka dapit. Unya ang mga hari sa yuta ug ang mga kadagkuan ug ang mga general ug ang mga dato ug ang mga kusgan ug ang mga matag usa ulipon o taong gawas mitago sa langob sa mga pangpang sa kabukiran o manag-ingon ngadto sa kabukiran o sa kapangpangan tumpagi kami og tabuni kami gikan sa naong sa nagalingkod sa trono o gikan sa kapungot sa kordero kay nahiabot na ang dakong adlaw sa ilang kapungot o kinsabay arang makapangbang nini. Okay, atong giisgutan kaganina. Pag-abli sa ikaunom nga timre, ingon na Biblia, nahitabo ang dakong linog. Ato na nang giisgutan. Ang katumanan na yana, ang linog sa Portugal earthquake, November 1, 1755. Apa na bersikulo nagingon, og nahimong mangit-ngit ang adlaw. Hibaw na po na, natuma na po na, Mayo 19, 1780. Parang tipik sa mga bersikulo nag-ingon sa gihapon ug ang bulan nahimong mapula daw sa mas dugo. Nahibaw na puntaan na ang gabi ikala sa kantong pagngit-ngit sa adlaw sa May 19, 1780. Bersikulo 13 nag-ingon og nahitabo ang dako nga pag-uyog sa langit nga ang mga bituon daw sama sa mga bungang luyat sa kayong higirang nga giuyog. Nag-uyog ang langit, hilabi ang daghana sa mga bituon nga nangatagak. Dili na ordinaryo. Langit nun ranggahom ang makahimo sa hitabo nga sama ni ana. Nga naman, igo lang gipaila sa Dios ni ana mo sa panahon sa katapusan. Now, between sa versikulo 13 o sa versikulo 15 na versikulo 14. O ang versikulo 14, nag-isip ang langit. Ato pa niya. Gilukot niyo. Ato ba sa pag-usap? Okay. Ang langit na hanaw maingon sa usa ka basahon nga gilukot ug ang tanang kabukiran sa kapuluan nangabalhin gikan sa ilang matag usa ka dapit. Kung mobalik ka nga to sa Mateo 24, sa paghisgot ni Jesus sa mga ilhanan, inigbalik ni Kristo, dinisyuta. Hisgutan sa niya ang maong hitabo. Doon ay dakong linog, doon ay pagpangatagak sa bituon, o doon ay pagpangabalhin sa mga isla tungod sa linog. Yawan ang pagkabalhin sa isla. Nakaagi ng taglinog tanan. Pero patakakita na ng linog nga nangabalhin ang isla. Hilabihan ka na nga linog, nauna sa versikulo 14. Apan igo ka na nga linog mahitabo, igo nga ang mga tao makuyawan. Nauna di ay na ang signal kay ni Adam panahon na sa Mateo 24 naghiskot man sa Ginoong Hesus. Og nakita niya ang langit na nagisi gikan sa sidlakan paingon sa kasadpan. Og sa atong nakita So, ipasa dito, pikas. Mayong buntag sa tanan. Kumusta man mo? Kuanta, unsa day oras di haron? Hapit na alas 12. So, wa pa mo ka paniud to? Ako day si Pastor Jimmy Sabandal sa Chaplaincy Department. Kining ato ang programa karon, natay programa nga gikan sa word nga healthy lifestyle. So gidissect siya sa 3 words, no? Health, die, lifestyle. Nikabat na nigtulo ka tuig mga kaigsunan, nya natay logbook din ha. Isulat inyong pangalan, nikabat na taog mga size mail ang nakasulat din ha. So isulat inyong pangalan kay para mahurutan na siya niya, ilisda na itong bago kay daan naman siya. Now, naining tagna karon mga higalag so namo diri sa Adventist Hospital Davao. Unya bago lang na linog.
supposedly ang atong oras is 10 to 11, no? Pero pwede ra mo muhawa diha. Pwede ra mo matulog, pwede ra mo muadto sa inyong lugar nga asa mo muadto. While nagpaabot mo, so na ako diri haron sa paghatag og pipila ka mga instruction, no, gikan sa balaan nga kasulatan. Okay? Sa di pa ta moadto sa unahan, magampo ta. Dalay ko nga Dios, amahan mo nga nakasalangit. Salamat kayo Ginoo sa imong dakong gugma kanamo sa kinabuhi nga maghatag og among gipahimuslan hangtod karon. Luyo sa mga katalagman nga maoy mi hatag og interruption sa linog og uban pang mga panghitabo. Pasalamatan namo nga kami nalikay sa katalagman. Akong giampo ang mga apektado nga mga dapit, labi na sa Bohol usab sa Cebu nga nay na mga na daot nga mga property. Ako sang giampo ang tanan nga mga katawhan, labi na nga aniya karon dinhi, aniya karon kami haros pagpamalandong sa imong mga pulong. So samtang sila padulong sa ilang mga transactions while nagpaabot, hinaot nga among mapamalandongan ang imong mensahe sa ngalan ni Kristo nga among manluluwas. Amen. Okay, so nainagtag na mga igsoon, welcome sa ato nga ano, well nagpaabot mo din ha. So naay PowerPoint nga akong i-share sa inyo ha, no? Okay ra mo? Naka-live ta sa ako ang account sa Facebook account nako sa Jimmy Sabandal. Okay ra nga mag-live ta? Kay para ma-record ra po nako kung unsay akong nasulting naabay na sayop, so akong makoreksyonan. Kung mangutana ko sa inyo haron, kini since usan siya ka forum, pwede mo motubag o pwede po mo mangutana, no? So ang question, pila sa inyo nga nakapamati na diri ning atong nga program taas kamot? Si ma'am, sa ngalan nimo ma'am? Mambing, congrats Mambing, kapila na Mambing, kadua katulo. So di na mayhap, no? Okay, so nainitag na karon. Na ako'y bali sharing sa inyo karon. Sa inyong hunahuna, kinsa man ang God of this world? Kinsa ang God of this world? Ma'am, ang singalan niyo, ma'am? Pangalan niyo? Ha? Ma'am Annalisa, kinsa man ang God of this world? Ha? God of this world. Kinsa God of this world? Si Satan. O, si Satan ang God of this world. Pero, naay ka nang gitawag nga misunderstanding. Kay, kung ipadrawing sa inyo ha, Ma'am Annalisa, kung panahon sa klase dito, Sir John, moingon ang maestra, ang teachers nga, okay class, kindly get your paper and pencil or ball pen and drawing the figure of Satan or kanang iyang image. So usually unsa may i-drawing sa tao kung mag-drawing og Satan, unsa may dagway. So mag-drawing og kanang pangit nga dagway, no? Nga naay sungay, nagbudlat ang mata, kuan ang simod, no? Nagbudlat ang simod. Unsa pa? Nagpula ang mata, pula. O nya naay bangkil. No? O nya hait kay kanang kuko sa kamot. O naay ikob. O nya nagdala-dala og tinidor. Nya napagipako, no? So mao na siya ang devil. Pero ang question, tinuod ba o yes or no? Ha? So deception siya. So dili tinuod nga mao na ang dagway sa demonyo. Kay kung ang dagway sa demonyo pangit pa na ay matintal, wala. So walay matintal, no? Ako isulti sa inyo mga igsoon nga si Satan mas gwapo pa ni Piolo Pascual. Kita na mo Piolo Pascual, kita na ka? So mas gwapo pa siya, no? Si Satan. So mao ni siya mga higaligson. Now, ang uluhan nga ako i-share sa inyo karon, enlightened health, overcoming darkness for a brighter life. So welcome, no? Now, mao ni atong panagway. Halimbawa, kung ang dagway nato ingon ana, kung mutakilid ta unsa man, layar. So kinsa man ang mangutana ko sa inyo? Kinsa gani ang God of this world?
Sumala sa Biblia, sa 2 Corinthians 4 verse 4, the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. So, kinsa daw ang God of this world? Si Satan. Nga naman, iyang giblind ang mga huna-huna sa mga tao. So, karong adlaw, nagsaulog o kagapon o sa pitsaga ni Ron. Sa tibuok kalibutan, di sa ulog ang gitawag nga mental health. So, is a reminder nga karon is a celebration of mental health. Now, unsa man ang nahitabo diay na ining kalibutan na. Ako isulti sa inyo nga si Satan natay gitawag nga saywar. Unsa nang saywar? Psychological warfare. So, ang unang himuon ni Satan, i-destroy niya ang atong mind. So, naatay gitawag nga deception. Unya, kining kalibutan nga atong gipuy-an, naay si Satan na gitawag string attachment sa tao. Naghimo siya, Brother John, o kanang invention, gitawag na siya good and evil. Like, asa man to, kini? Kini? So, ano siya? Enlightened health, overcoming darkness for a brighter life. No? So, biological warfare. Kaya ang mga Testament, understanding 2 Corinthians 4 verse 4, this verse speaks about the spiritual blindness caused by the God of this world, often interpreted as Satan, which prevents people from seeing the truth of the gospel. Tagaan mo na example. Si Eva, sa pagkasala ni Eva, dimension nito sa Genesis chapter 3 that their eyes were both open. Naabli ang ilang mata, naabli. But literally, ang Bible, pag ma-mention na naabli ang ilang mga mata, their minds were blinded. Tagaan mo na kong example, kung inom kang tanduay, pag inom ni mong tanduay ram, mahubog ka. Basta daghano. O niya, makakita ka o ka ng babae, ma-open ang imong mata. But in reality, ang imong mind, ma-blinded. Nga naman, kay malimtan man imo ang imong asawa. So naay may mga possibility ng nana, John. Di ba, John? Kabantay ka, kung mana Satan, blinded. So, mauna, blinded the minds of the people who do not believe. Now, let's explore how this concept applies to our physical and mental health and how we can overcome this blindness to lead healthier lives. Number 1, spiritual health, seeking the light of Christ. So, it is very necessary na makaplagan nato, mabat na nato ang kahayag ni Kristo. Awareness and enlightenment. Just as spiritual blindness can prevent us from seeing the truth. So there might be a greater possibility nga kanang naay gito nga spiritual blindness maunsa man dili ta makakita sa kamatuoran. Okay? Ato ni subayon ron sa unahan. Ignorance about our health can lead to poor choices. That is blindness. So kagahapon akong na-explain ang katong unsang kahulugan sa Acts chapter 10 verse 15. That particular verse in the Bible is the most misunderstood verse in the Bible sa tibuok kalibutan. Kaya nga naman, naingon dito, ayaw nganlig hugaw ang gihinluan na sa Dios, or ayaw isipa nga hugaw ang gihugasan na sa Dios. That's why nga ato mga higala nga mga Christian na ay duha ka klaseng Christian. Ang usa ka Christian ang ilang Dios si Kristo, ang usa ka Christian ang ilang Dios ang ilang tiyan. Nga naman, because nay mga instances nga ang atong mga gibutang sa atong ginakaon mga butang nga gidili sa atong Ginoo, pero wrong ang atong interpretation nga naman kay atong manggikaon bisag kanang hugaw. Pero kay nabutang man yun,
kung unsa ang katuyuan sa atong kinabuhi nganong nag-exist. Gospel provides a sense of purpose and meaning in life. So what is your reason of existence? Ngano buhi man ta karon? Ngano naa man ta nahimugso ta niining kalibutan na? Okay? This spiritual grounding can lead to improved mental breaking free from negativity. The blinding by the God of this world can be seen as a metaphor for negative thoughts and harmful beliefs that impact mental health. So usahay, naay mga katawhan na kanang duha ka klaseng tao mga hikalog ison, negative mind o positive minded. Positive. Duha na sa ka klase. If you remember the time nga si katong 12 spies dito sa Jericho nga nangadto dito sa Jericho before conquering the land of Canaan sa Israel. Sa 12 spies, pila ka buok ang negative. Mga negative reports o negative mind. Pila ka buok. Ako isulti sa inyo karon napulo ka buok negative mind. Negative. Ni padala ang ilang reports puro negative. Pero duha lang ang positive mind, and it was Joshua and Caleb. Majority sa mga tao negative minded. So that's why has blinded naging diri the God of this world. So naging diri nga know the enemy. So sayo na siya dili na siya mao ang dagway ni Satan. Sa ako nang gisulti nga si Satan mas gwapo pa ni Piolo Pascual mga igsoon. Okay? By embracing the light of the gospel, we can replace this with positive life-affirming thoughts, engaging in God. No? Pero kung wala tayo time and more time ta sa TikTok or sa YouTube, the Bible. Number 3, physical health. Living in the light. Okay? So healthy habits, spiritual awareness often leads to a greater respect for the body, seen as the temple of God. Akong isulturo sa inyo mga igsoon, niining kalibutan na ang si Satan as God of this world, he is the one responsible of killing people. So naana sa John chapter 10 verse 10, gi-remind ni Jesus sa iyang mga disciples o to all of us, ingon siya, the thief will come only but to steal, to kill, and to destroy. Ang question, ang pangutana mo ni, kinsa may nagpatay sa tao? Ma'am, unsay ngalan niyo, ma'am? Ma'am Ann. Ang Dios ba mo patay, yes or no? Mo patay ba ang Dios, yes or no? Imo, no. Imo, yes or no? Diha, yes or no? Yes. Pila sa inyo ang yes, taas kamot. Pila sa inyo ang no, taas kamot. Pila mo kasabot. Pero morning misunderstanding. Akong isulti sa inyo nga ang mupatay sumala ni Jesus, John chapter 10 verse 10, the thief will come only but to steal, to kill, and to destroy. And Jesus said, I come to give you life and to have it abundantly. So unsa ra daw ihatag ni Jesus? Life and abundant life. Unsay tulumanon ni Satan? Stealing, destroying, and killing. So ang mupatay si Satan. God allowed or He only permitted because of the freedom of choice. So sayop na siya kung kay ang mupatay sala dili. So sala ang pagpatay. But there are many misunderstanding in the Bible nga ang mga tao naghuna-huna nga ang Dios napatay. And sin gihapon mo na ang atong mga thinking karon nga ang Ginoo mo ay nagpatay. Pero naalay ingno nato siguro nga additional o kulang lang ang explanation. Kaya sa katapusang adlaw ang patyon sa Ginoo ang kamatayon. Sa dihang mamatay na ang kamatayon nga mao ang sala nga ni resulta sa sala or ang sala iyang patyon nga may resulta sa kamatayon wala na mamatay.
Pero ang tao nga wala mohawa sa sala, maapil og kamatay. So pareha ra ko ng kada bang halimbawa kining kuan, electricity kini kuryente ba? Ang kuryente nagpundo diha. So kung imong mahikap, maaksidente nga mahikapan nimo o nya mamatay ka, ang kuryente ba nagpatay sa imo ha? Dili. Ha? Kuan, kung dili ba ikaw, kay ikaw may nidool, ang kuryente wala gyud say kuan kung sa kuan pa. No, pero ikaw nga nidool, maoy ikaw gyud ang unsa man mabasol. So dili maayo pasanginlan ang Ginoo nga maoy mo patay. Because mao ni ang kuan, ang Ginoo brother Sir Bolo, happy morning. Happy morning. So, pareha sa to karon mao ni. Kung naay mga tawo nga dautan sa imuha nga nakabuhat og binuang, normal na to nga himuon mangita tag pusil unya atong patyon. So mao nang normal o kanang murag gusto nimo nga mapatay nimo siya. Pero kung naa ka sa Ginoo, dili na kinahanglan nimo patyon ang usa ka tawo. Nga naman, kay kinahanglan pa ba nga makasala ka karon kung imo mapatay bisag nasad-an to siya, dili ka mapriso ka. So mapriso ka kay nipatay ka. Pero kung imo na nang iampo sa Ginoo, o kung ikaw gyud nga padulong ka sa langit, ang imuhang desire sa usa ka tawo nga nakasala sa imuha, dili nimo siya baslan og daotan kundi imo siyang iampo nga maayo ang iyang kay maghinulsol siya. Oh, mao gyud na ang mga tawo nga nagsunod sa Ginoo. Pero kung wa ka nagsunod sa Ginoo, gusto nimo patyon. So sayop siya ha. Sayop na siya mga ikalagisa. Nga naman, ang atong lawas, templo sa Dios. Okay? So this respect encourages healthier lifestyle choices. Kini sa mga, sige lang. Kaya kasala, So, dili ang Dios may nagpatay ha. Ang bayad sa sala, kamatayon. So, kung nakasala ta, mamatay ta sa natural nga kamatayon. Gitawag na natural death. No? Mamatay ra ang tao. Okay? So, dili na kinahanglan, dili na necessary nga imo pang bakyawon ang imong kamot nga makasala na noong ka. Halimbawa, nakisilingan nga perti ka, bugoy-bugoy kayo. Suko kay ka, kay ang iyang manok, ang imong manok, gikawat. O niya, imo siyang bunalan. Imo siyang mapatay. O niya, mapriso ka, dili. Mapriso noong ka. So, ano na si mga higala? Ang Diyos, igura siya nag-allowed, no? Nga ang tao, kung naamay katalagman, dili ni siya gusto sa Ginoo. Kini pareha. Kining issue, kining nga pangutana, mao ni atong ay analyze karon, no? Ma'am Ann, kini nga question. Ang animal ba gihimo ba sa Ginoo para kanon, yes or no? So ikaw, Ma'am Pan. Ang animal ba gihimo ba sa Ginoo para kanon, yes or no? Sa yes or no, sa imong answer. Ha? Ikaw, Brad, unsa ngalan nimo, Brad? Brad boy. Ang animal ba gihimo ba sa Ginoo para kanon, yes or no? Sa yes or no lang, yes or no lang. Alagi. Ang akong question, ang animal ba gihimo ba sa Ginoo para kanon, yes or no? Sa yes or no lang. Yes or no lang. Yes or no. Sige daw. Sa imo lang. Alagi. Yes or no. Sige, sige. Kabon gigamit nimo tapos imo na sang patun karte Baan ka na Sa, di ba, sa yes or no, sa mga answer? Oo, dili lang. So, oo, dili lang. So, dili yun. Ikaw, An, sa yes or no, An, sa mga answer, An. O doon na kong question, ha? Ang animal, gihimo ba sa Ginoo para kanon, yes or no? Sa yes or no lang yun. Wala depende. Si Ma'am, kining nagbasag Bible, sa ngalan niyo, Ma'am? Sa ngalan niyo, Ma'am? Ha? Ma'am Lorna, sa yes or no, sa mga answer?
Pang Miss Universe niya, di ka kadaog o di ka ka-answer. Sa yes or no, sa mga answer. Ha? 3, 2, 1, ha? Ha? Ikaw buko. Sa yes or no lang. Yes or no lang. Sige. Ha? Ha? Sa yes or no lang yun. Magpili lang ka. Magpili lang ka. Now is your time to decide. Ha? Oh, ano lang ba? Either yes, either no, no? Okay. Unya ka na lang magpaliwanag. Kini si ma'am. Ma'am, ikaw ma'am, sa answer niyo ma'am. Yes or no? Ha? Pila sa inyo nga yes ang answer? Taas ka mo. Yes. Yes. Okay. Pila? Tanaw na ninyo kamot ha? Oh, pila ang yes? Taas ka mo. Yes. 1. So, pila ang no? Taas ka mo. Sa no? No. Okay. So, mani siya ang answer ha? Ang kuha na? Okay. Such as balanced diet. Ang diet nga gihatag sa Ginoo sa tuwa, unsa ra man gyud? Naadire Genesis 1:29. Okay, naadire God said, say, I give you every seed-bearing plant that is upon all the earth, and every tree that has seed-bearing fruit, this shall be yours for food. Akong isultiron sa inyo mga igsoon nga sa Bible, wala tawaga ang animals nga food. Never in the mind of God nga ang living creatures like animals are food. But because of sin, ang atong mind already distorted and perverted. Mao gani nga sa sobrahan na ay mga tao nga mukaon og tao. And that is cannibals. Kung moadto ka dito sa Papua New Guinea, walay minteryo dito. Naman. Kaya kung naa sila relative nga magkasakit, magsabot na sa iladaan kung kinsay mo kaon sa ulo, kinsay mo kaon sa kamot, kinsay mo kaon sa tiil. Yes, cannibals ang tawag ana. Okay? Pero di na nato na-iskata kay murag load-load siya, no? Ang gihatag sa Ginoo sa man. And the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden. So in the garden, ang gihatag sa Ginoo, only plants. Mangustin, avocado, lansones, marang, durian. So niingon dito nga sa tanang prutas, dito sa Garden of Eden, libre ka nga mobayad. Pag libre nga mobayad, libre ka nga mukaon. Kung gihatag sa imo nga libre, naibayad, wala. Kung gihatag sa imo nga way bayad, ikaw nang tag-iya, dili. Ikaw na ang tag-iya, dili. Ikaw na ang tag-iya, kay gitagaan ka. Okay, sana ha. Bantayan ninyo, ang kinibang kwarta, pagbuot ba sa Ginoo, yes or no? So, timani, mama, ba na? Ma'am Lorna, ang pagbuot o gitugot, lahi siya. Na ay pagbuot sa Ginoo, nga absolute good, na ay gitugot sa Ginoo, nga dili siya pagbuot niya. Kay na ay good and evil. Okay? Kini bang kwarta pagbuot ba sa Ginoo, yes or no? Sa yes or no lang. Lagi nangutanag ha. Sa yes or no sa answer. No ang answer. Kay ang Ginoo walay wa si bayad, libre ang iya ha. So ang panggobyerno sa Ginoo libre. Walay bayad. Naabay bayad ang hangin pag abot sa ospital magbayad kag oxygen. Magbayad kag katong gisulod sa putaw. So ang putaw imong gibayaran pero ang oxygen nga gisulod sa putaw walay bayad. So sa Ginoo dili kinahanglan ang kwarta. Kanu sa man niabot ang kwarta sa dihang ang tawo nakasala na. Mao nang nagsige na tag pamaligya, no? Pamaligya. Now mao ni. So dito sa Garden of Eden naay gidili ang Ginoo. Unsa nang gidili? And the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden. But, you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will certainly die. Pagbuot ba sa Ginoo nga mamatay ang tao? Yes or no? No. So kung na'y mamatay, ayaw ingna nga pagbuot sa Ginoo, gikuha na siya ni Lord. Sayop na siya.
Oh, ang Ginoo ba naghatag ang Ginoo ba nagpahulam og kinabuhi or naghatag og kinabuhi? Nagpahulam or naghatag ang Ginoo? Wala. Naghatag. Ang tao ra ang magpahulam kay sigurista ang tao. Kay ang tao hatag bawi. Pero ang Ginoo naghatag. So ayaw ina nga gibawi sa Ginoo ang kinabuhi sa tao na namatay siya gibawi sayop siya nga naman. Ang Ginoo wala nagbawi. Kay dili pareho sa tao ang Ginoo nga hatag bawi. Kita hatag bawi man ta. Mopahulam ra ta kay di ta gusto gyud nga kana maalakansi. Kay para naapatay singlon. Pero ang Ginoo naghatag siya. So, pero ngano man nga naay kamatayon. Ngano man karon nga gamay rang linog-linog, mataranta na ta kay hadlok ta madatugan kay mamatay ta. Ngano nga mamatay naman ang tao? Gumikan sa pagsupak ni Eva ug ni Adan unsa may gidili sa Ginoo sa Garden of Eden na ay tree of knowledge of good and evil. Timan ang word nga good nya gimix siya sa evil. Mangutana ko sa inyo. Ang God Almighty ba makahimo bag evil, yes or no? Ang Almighty God makahimo bag evil, yes or no? Ha? Tubag-tubag sa ha? Yes. Di pasangin lang nimo ang ay dili na to damayon na Ginoo nga ma-evil siya because God is absolute good. No mixture of evil. Okay, ana siya. So mao ni siya ang sample ha. Perfect siya ang Ginoo. He cannot do evil things. Pero si Satan ba makahimo ba good? Yes or no? Yes. Pwede. Absolute. Makahimo siya good. So kung i-mix nimo ang kanang ang puti nagsimbolo sa good, ang itom nagsimbolo sa evil, kung i-mix nimo ang good and evil unsay color? I-mix nimo ang puti ug itom. Dili brown, gray. Gray mao ni siya. Mao ni siya ang good and evil. So ang good and evil sa karon sa diyang nakasala na si Eva ug si Adan, kining atong nanagitawag nga people's inventions. Unsa nang people's inventions or initiative? Gimix ang good and evil, gihalo. So mao na ang dili pagbuot sa Ginoo. Ingon ang Ginoo, do not kill, ayaw pagpatay. Ang people's initiative, ang God's principle, do not kill na sa 10 commandments. Pero sa dihang nakasala na ang tao, si Cain iyang gipatay si Abel. Si Goliath iyang gipintig si David, gipintig siya ni David. So nagpatay na ang tao. So ang tawag na people's initiative. People's idea nga mupatay na ka. Mupatay na ka kay self-defense. Ingon ang Ginoo, do not commit adultery. Pila ray asawa dapat asawa sa kalalaki o lalaki o babae mamana pila na kabo. Duha, isa lang. Pero kay ang tao nagpinatsyanay naman, daghan namang byuda. So ang people's initiative, dapat ang usa ka sundalo o usa ka lalaki mga sawag 5. And that is people's initiative. Gusto ba sa Ginoo nga 5 imong asawa? Dili. Dapat usarag yung asawa. Pero unsa kung kay nagpinatsyanay naman ang mga bana, puro man mga lalaki ang mga matay, ang nabilin mga byuda na lang, mga babae, so mag-ilog-ilog naglalaki. So that is people's initiative. So sayop na siya, dili dapat nato sundod. So kining good and evil, ingon ang Ginoo, nag-ingon bang Ginoo? Anong ina? But you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will certainly die. Kumupalit ka o kanang apple dito sa bangkiruhan. Apple. Tagpila kaning kilo? Ang apple? Panalitan. Need nimo ang 40 para maka-apple ka. Ana na siya. Pero kung wala kay kwarta, kung imong kuhaon, unsa may imong unsay sala nimo? Kawat siya. Kawat. Sa Garden of Eden, wala pa sila kwarta. Karon giingnan ni Satanas si Eva nga kaon lang pero unsa ingon sa Ginoo? Ayaw pag kaon. Kining tree of knowledge of good and evil. Ngano man kay kumukaon ka, mamatay ka. So ang bayad sa sala, kamatayon. Ang bayad sa tree of knowledge of good and evil, dili 1 million ang kilo,
dili 2 billion ang kilo, kung dili kamatayon ang bayad. Kung ikaw, wa pa man kailag kwarta sa iba sa unang panahon, wa pa man sila kwarta, maskin pag moingon siya nga, bayaran ako ni trillion, tilawan lang nako ni, kay lami kayo siguro ni. Pero moingon na nga, dili ni mabayad kwarta, ang bayad ani, kung mukaon ka, mamatay ka ani, ang bayad. Mukaon ba ka ato? Karon kung moingon ang Ginoo sa Leviticus 11, City ug usok, kay ang baboy, bisag buak ang iyang kuko, apan wala magapangusap, mahugaw kini alang kaniyo. Sa unod niini ayaw ko mo pagkaon, ug bisan paghikap sa iyang patayng lawas, mahugaw kini alang kaniyo. Pila sa inyo nga karon buntaga, baboy ang karning baboy ang inyong gikaon? Sudan. Sana siya. Wa ko nang saba ha. Okay, wala siya. So life, mo na gingong nga good and evil. Gimix ang good sa evil. Good baya siya nga kuan kaysa unang panahon, ma'am Lord also ma'am Ann, sa unang panahon, ma'am Ann, kinahanglan pa man gamay pa mang tao sa una, so mag-multiply sila. So pwede ra og madaghan ang asawa sa unang panahon. So good siya kung daghang asawa, pero evil siya kay niingon ang Ginoo, do not commit adultery, dapat isara. Si Abraham, kailan mga Abraham, ma'am, kung ano ang singalan niyo? Ma'am Jen, di ba si Abraham, nangasawa siya kang Sarah, 90 ng edad ni Sarah, Ma'am Jen, wala man ang anak dayon. So unsa may gihimo ni Sarah? Nag-people's initiative siya. Iyang gipadulugan sa iyang bana nga si Abraham, ang Egyptian servant nga si Hagar. So nabuntisan si Hagar sa iyang amo nga si Abraham. So kung naa may amo nga makabuntis og helper, ang tawag na Abrahamic, pero dili na siya pagbuot sa Ginoo. That is only people's idea. Dili dapat sundon, mga igsoon. Pero pila ka bog tawo nga nagsunod anak, mga igsoon. Okay, mano siya. Brother boy. Kini, God, mao ni pulong sa Ginoo. Life minus F, Brother Lyndon, unsay answer? Life minus F equals life. So niingon diri sa Bible, okay, nga nagingon diri morning word sa Ginoo ha. Kung sa election madunggan nato nga naay dagdag bawas. Okay, naay dagdag bawas. Pero sa Ginoo ang pulong ni kung wa ta nagbasa Bible, dako kay posibilidad nga mailad ta ni Satanas. Nga naman, ang gamay ra nga word iya lang i-transfer. Unsay gisulti diri, Ma'am Lorna? Ingon diri ang Ginoo, thou shall not eat, for in the day that thou eatest thereof, ye shall surely die. So mao na ang warning sa Ginoo sa atong unang nanay nga si Iba, ayaw kaon. Kay sa panahon nga mukaon ka, mamatay ka ani. Oh. Pero unsa ingon ni Satanas? Oh. Ang nakanindo kay si Satanas, gwapo kaayo si Satanas. The most attractive animals during the time of in the Garden of Eden was the serpent. Ang serpent sa unang panahon sama sa alibangbang nga naglupad-lupad, nga golden ang iyang kulor. Kanang makita nato mga anaconda, mga banakon, kanang mga bitin nga nasa zoo, nga murag mahadlok ka magtan-aw kay resulta sa tunglo sa Ginoo nga magkamang na siya, gamit ang iyang tiyan, pero sa unang panahon maglupad na siya. That's why our first parent na si Iba, natintal siya kay the most beautiful creature. Sa tuwa karon ang gamito ni Satanas katong pinakagwapa para matintal ka, mga ako matintal ko. Kung sa tuwa karon ang gamito ni Satanas duha lang, sa 1,000 ka temptations duha lang, kwarta. Kung saan ang kwarta? Matintal ang lalaki sa kwarto. No, nga bisag nanay asawa mangabit pa. O sa kwarta nga magsigig pangontrata. Okay, so man siya. Life minus F. Unsa gihimo ni Satan? Ang word nga not asa gibutang, Ma'am Lorna. Ang word nga not gibutang sa ubos. Ingon ang Ginoo, ayaw kaon. Ingon ni Satanas, kaon lang. Walay lagi bawal kay gihugasan na. Mana ha?
Unya ingon, kumukaon ka, di lagi ka mamatay. Mangutana ko sa inyo, naabay dili mamatay nga tao? Asa may tama, si Satanas, nagsulti ba sa tinuod Brother Salvador o namakak? Namakak. Pero pila ka bug tao nga nagtuo ni Satanas? Kita tanan, halos ni sunod ta. Nga naman, ang uban sa tuwa. Yes, mao na Brad Boy. Manang uban sa inyo ha, mga lagkalad. So mana siya, dili tinuod ha nga naikalag na mo balik ha. Because ingon ang Ginoo, kung mamatay ang tao, kung siya mamatay siya. Nya karon mo ingon man ta nga naama nangalagban siya. Well, life minus class. So unsa may temptation ni Satan? Mao ning temptation ni Satan igala. For God knows that when you eat from it, your eyes will be open. So mauni siya manigala ng isuon ang giingon ni okay, murag imong nabalhin dili ang tanan dire ni ha, kamera na sige lang, okay ra, ana lang. Okay, so mani siya, you will be like that. Sige. Knowing good and evil. So, ang tao na di karon, walay laing tinguha sa Ginoo, sa tao, gusto mahimong Dios. Mahibalo, nga naman, sa pag-ingon ni Satanas nga, you will know what is good and evil, ingon, you will be like God, knowing what is good and evil. Okay? So, you will be like God, knowing good and evil. So, only the prerogative of God na siya lang ang dapat mahibalo what is good and evil. Nga naman, kay ang Ginoo mamlor na siya lang yun ang kahibalo what is good and evil. Nga naman, kay bisag na kahibalo siya what is evil, he cannot do evil. Pero kung ang tao nga supposedly immortal, but by knowing what is good and evil, makasala na ang tao. Makasala naman ta what is evil because ang atong tendency himuon nato ang evil things, ang evil. And that is kadabang sala. Ang sala dili tanan nga sala nga dautan, nay mga sala nga murag lami siya. Pero sala di ay. Ano na siya? Kaya halimbawa, ang pagpangawat, sala man ang pagpangawat, ang pagpatay sala. Pero lami man ang pagpangawat kay nalimang kang kawato na nimong kanang ganahan nimong butang sa imong silingan. O na ako'y kanang helmet diya sa una, brand new pag ito pagpalit ako, wa pa nagasgas, di kawat, lami kay paghimog sala, kay kanang malipay man ka, no? Kuan man. So, mali siya, ang kuan ito, you will be like God, may balo ka sa, may sama ka sa Dios. Unsa man, knowing good and evil. So, unsa nang good and evil? Kanang dautan, good siya, pero na evil. Kining eroplano, ang eroplano, pagbuot ba sa Ginoo nga na eroplano, barko o jeep? Yes or no? People's invention. People's initiative. Ang eroplano, good, pero na-mix nga evil. Nga naman, kay kung mahulog ang eroplano, mapatay man ang tao. So, na yung evil nga kuan ha. So, mao ni siya mga higala. So, kining gingon dito sa 2 Corinthians 4 verse 4, pareho ra siya ang iyang kahulugan dire sa Genesis chapter 3 verse 7. Nagyon dire, and the eyes of them were both open. Sa diyang nagkaon sila sa gidili sa Ginoo, naabli ang ilang mga mata. But literally, their eyes were blinded. Na kuan na sila. No? Na ang principle sa Ginoo ilan ang nasupag. And they knew that they were naked. Na sabta nila, mangutana ko sa inyo, unsa may sanina ni Iba og ni Adan original? Unsa may original nga sanina ni Adan og Iba? Ha? Ako isulti sa inyo ha, naa sila'y sanina. Ang original nila nga sanina is himaya sa Ginoo. The glory of God. Nga naa sa ila. Wala sila aning sanina nga magpatahi ka niya usa ka adlaw mabaho na manimaho. Pero ang sanina nila is kuan ingon ani kung ako ning pagnon so sa diha nga nakasala si Iba o si Adan naunsa man
napalong ang himaya ni Hawa sa ilahang lawas. Nga naman, kay kung dili mo hawa, mamatay sila instantly. Because the glory of God is a consuming fire. So gumikan sa gugma sa Dios, ni Hawa ang ilahang sanina. Pag mata nila, wala na sila sanina. Oh, pagkatanaw, nakamatnon sila ba? Pero kung si Adan o si Iba lang, sila rin duha nga lalaki babae, magtiayon, dili ka maulaw kung wa mo'y sanina, kung ang imong kauban, ang imong bana. Pero sa diha nga ang presence of God naa dito, naulaw sila. O mao'y hinungdan nga nagtahi sila og unsa man. They sewed fig leaves together and made themselves apron. So naanay people's idea. Unsa people's idea or initiative? Naghimo sila sanina. Unsa ilang gihimo nga sanina? Gikan sa dahon sa igira. Gikan sa dahon sa igira. Nagbahag sila. Naghimo sila bahag si Iba o si Adan. Mao tay unang inventions nga naghimo sila bahag. Fig leaves, oh. So tanawa mga igsoon, kanus ama nagsugod ang kaning global climate, global warming. Kanus ama nagsugod ang climate change. Sa dihang nakasala na si Iba o si Adan, ni Hawa na ang himaya sa ilaha, panahon sa gabi, tugnaw na kaayo. O panahon sa adlaw, muinit na kaayo. So mao na nga nag-invento ang tao og electric fan na. Nag-invento na og air condition mga kay. So daghang inventions dito sa paraiso mga higalag igsoon. Wala pa invento, wala pa plastic dito. Pero sa dihang nakasala na si Iba o si Adan, gipagawas sila sa paraiso, na-invento na ang plastic. Nanay plastic nga baso, nanay plastic nga kutsara, nanay plastic nga plato, nanay plastic nga kanang mga bulak, o ang pinaka-daghang plastic ang inyong kinaiya o akong kinaiya plastic na. Mga plastic na o kinaiya, di ba? So, hypocrite na ang tawa mga kaigsunan. Basta mo na isang sila, mga higalag igsoon. Okay, so unsay giingon diri ni Haring Solomon. Si King Solomon, nag-ingon diri Brother Vincent, Lord, this only have I found. Nakita ni Haring Solomon usa lang kabutang nga ako nakaplagan. Sa dihang ang tao wala pa'y sala, that God hath made man upright. Gihimo sa Dios ang tao nga buutan, walay sala. Pero sa dihang nakasala na, but he have sought out many inventions. Sa dihang nakasala na ang tao, naghimo dagdaghang unsa man paglalang. Nanay inventions. Ang God's prescription nga imno nato, unsa may imnon dapat nato gi-prescribe sa Ginoo? Unsa may imno nato? Tubig. Pero ang people's invention naka-invento og kape og coke. So kung magsige kag inom og people's invention, ang resulta doctor's prescription. So mao ni siya ang invention ng higalag igsoon, no? Ang tao naka-invento na og unsa man sakyanan. Wapo na nanay mga sakyanan, pero ang resulta ang evil, good siya sakyan, pero ang evil is kumaligsan. Regular exercise. Actually, ang gihatag sa Ginoo mga higalag igsoon sa tuwagyod, nga kanang BMW rin mamlur na, o ma'am, sa ngalan ni ma'am, Mambing, BMW, o saan ang BMW? Baktas ni Warren ang BMW. No? Baktas, Bintras, ano siya? Now the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. So ang unang yung exercise nga gihatag sa Ginoo sa tao, mag-exercise dito, gardening yun mga igsoon. Mambing, unang exercise nga gihatag sa Ginoo. So mao na siya, unsa may nindot nga exercise, no? Ang nindot nga exercise, daghan man ay jogging, walking, mga calisthenics, mga aerobic, pero ang kanang exercise nga productive, kining garden, no? Mao na siya. Ha? O ako nang i-time lapse na nako. So ang resulta, mas maayon mag-garden ka. No, kay bahalag paningtod ka niya, mo gawas pa imong singot, o
o nya napakay makuha nga production, no, Bing? So, ana na siya, Bing? So, timan yung mga higalag igsoon, nga para masabdan nato ang sa kabutan, pareho ni siya sa usa ka numero nga sa 9. Kung ibaliktad nimo ang numero 9 unsa man? 6. Mag-away mo. Mag-inawayay mo kay ang imong gusto nga numero mao gyud ay. I mean, dili ka nang ang imong baruganan mao gyud imong gibarugan. 6 gyud ang imong nakita. Pero kay ang kuan sa pikas lahi man pud nakita. So mao ni siya mga higala. What is permitted by God, gi-permit sa Ginoo pero dili niya will of God. Ha? Ang so the will of God versus permitted by God. So ang will of God, ang pagbuot sa Dios magbaktas ra gyud. Kay balo ba mo kung pila ka steps kinahanglan na to? Mamlor na 10,000, that will be equivalent to 8 kilometers kada adlaw. Pero ang pangutana, nakabaktas ba kag bisag 1 kilometer na lang? So, mulugula na, nga naman. Kaya na naman kayo sakyanan, no? So, dapat baktas lang. Oh, okay? So, mana siya? So, mauna nga, gitugot ra sa Ginoo ang sakyanan. Pero, ang tawag na good and evil, no? Permitted by God. Sufficient rest. No? So, pahulay. Nato'y pahulay ba nga igsoon? Okay, so, adto ta sa kuan. Ako to na-mention ha, nga ang gi-provide sa Ginoo sa tua, na ay tulo ka basic needs nga gihatag sa Ginoo sa tua, nga mamatay ta mambing ug mawala na. Kining hangin, kining tubig o kining pagkaon, no? Di man ka mamatay mawala imong boyfriend. Mawala imong boyfriend og sa kaadlaw, pwede ra dayon ilisidad duha, no? Pero kining hangin, wala, patay na ta. So, embracing spiritual principles can enhance the body's natural healing process. Mga higalag igsoon. Okay? So, studies have shown that people with strong faith recover faster from illness and experience better overall health. Okay? So, nga no, nako'y picture din mga kaigsunan. Usa ni ka pasyente din nga, kuan, bali, makita nato sa ato ang unsa may hinungdan ngano dali ra ta mamatay. So nay mangutana ko sa inyo. Pila may edad nga gihatag sa Ginoo nga ang tao mamatay sa dihang nakasala na si ibaw sa edad? Ha, pila edad? Ang akong isulti sa inyo is 1,000 ang gihatag sa Ginoo. Pero that is God's ang iyang God's plan. Sa dihang nakasala na ang tao 1,000 ang iyang gihatag. Pero literally, originally, dili mamatay. Mutana ko, gusto ba niyo mamatay? Dili. What gyud nga igsoon, kanang masuko o mag-uol. Kung dali ra ganita masuko, contributing factor nga mo shorter ang atong lifespan mga higalang igsoon. Okay? So integrating 2 Corinthians 4 verse 4 into daily health practices. Daily spiritual practice, begin and end your day with spiritual reflection. So, mga na sa mga higala o mga igsoon ko. Okay? Kining pagkampo. Kay balo akong isulti sa inyo ha. Kanang, kinsa may naghimog bala og pusil. Kinsa may mambing. Kinsa may naghimog bala og pusil mambing. Ha? Kinsa man yun? Ang naghimog bala og pusil. Sa inyo huna-huna ba? Kinsa man? Ha? Ang demonyo, ang agent lang ang tao, no? Pero actually, sultihan mo na ako, ang word na demon, sa Greek word, ang demo is people. Ang word na democracy is conjugation of two Greek words. Demo is people, kratos means power. So, democracy is people's power. Now, actually, diha giderive prayer si Jesus ang kalibutan karon naghimo og pusil og bala mamlor na kay dako man puna siya nga negosyo pananglitan na kay bala og pusil unya walay gira malugi ka no so para nga maggira magpaaway ka para mahalin para nay mo palit na
katong gera sa Marawi, na nagpalit og armas para sa Russia o sa China or sa Israel. Okay? Pero ang sa Ginoo, si Kristo naa siya pusil nga, ang pusil ni Kristo mga kaigsunan mao ang Bible, mao ang Biblia. Ug ang bala sa Biblia mao ang prayer, pag-ampo. So kung naa na sa to ang armas na to, ang mga armas sa mga Kristohanon, Biblia o prayer. Agree ba ka na, Kuan? Unsay ngalan ni ba gani? Ha? Sir, agree ka na, sir? Nga ang imong armas, Biblia, ug ang imong bala mao ang prayer, pag-ampo. Kung nakay gusto patsyon nga imong kaaway, imo rang iampo, no? Ayaw iampo nga mamatay, no? Iampo nimo nga maghinulsol siya sa isla. So dito ni sa kuan mga higalag igsoon sa Regional Forensic Unit 11. So during sa taking sa Regional Advisory Council member sa Crime Laboratory mga igsoon. Supposedly schedule na ko namo ron nga mag-meeting pero nagkuan man na nagkuan man kanang naglinog man so na extend na. So gitawag nag-swim mga kaigsunan. Sa mga sundalo, sa mga PNP na ay swim. Ang swim na to bing kanang langoy, no? Kinahanglan kag beach o resort. Pero ang swim sa mga police is squad weekly interactive meeting. So kada semana naa na sila meeting. Scripture reading. This keeps you grounded and focused on the positive aspects of life. Healthy environment. Surround yourself with a positive, supportive community that encourages healthy living and spiritual growth. Kini si Ricky. Si Ricky, 80 na iyang edad. No? Ang uban, nagkamang na. Lahat po siguro to. Murag halos-halos pareho, no? Ang uban karon nagkamang na, patay na. 50, patay na ang uban. Pero kini, bisag mga 80, isingko na ni. Pero lagsik paghapon. Lahat to. So this community can provide emotional support and practical advice on maintaining good health. So positive mindset. So kinahanglan nato nga positive ta, no? Kay kung negative negative minded ta, wala gyud mahitabong maayo sa atong kinabuhi, no? Puro ta negative. Gamay lang problema, negative, no? Muing ka nga awa ko'y kwarta. Ato ta, meeting ta. Awa ko'y pamasahe. Wa ko'y kwarta. So negative perme. So kabantay mo. So mo na ko. Dunay usa ka rosas, no? Rose ba rose? Ang katong negative moingon siya nga ang iyang comment ingon siya nga sayang ang rosas. No, sayang ang rose kay naay tunok. Pero sa positive unsa man? Pagkanindot sa rosas kay bisag naay di ba? Nindot ang rosas. Kay bisag na itunog pero gwapo naay bulag. Pero ang uban baliktad man. Pagkasayang sa bulag kay naay tunog, di ba? Pero ang usa pagkanindot sa tunog kay naay bulag. Ang ba? Halimbawa, dunay tunga sa baso nga tubig. Unsa may tawag ana sa mga negative? Mo yung siya nga wala na puno ang katunga. Sa mga negative na, no? Pero sa mga positive, katunga, puno ang iyang tunga, puno. Ano siya? The full, half full siya. Half full. Sa mga negative, si Goliath na na-enkwentro ni David, moingon ang mga negative. Pagkadako ni Goliath. So, pagkadako. So, hadlok sila kay dako. Pero, sa mga positive, isa syaro, nga dili maigo, nga dako kayo. So, ana na siya mga igsoon. So, naagitawa nga combat negative thoughts by focusing on the light of Christ. So, practice gratitude and positive affirmations to keep your mind aligned with the teachings of the gospel, mga igsoon. So, kung anong yun, no? I-practice na to ang gratitude, kanang pagpasalamat. Naiawit, mambi nga, count your blessings and name them one by one. Kung ato nang na-memorize, kung ato nang na-internalize, kana nga mong awit, naghatag na natong inspirasyon. Ayaw kwentaha ang butang nga wala sa imuha.
ang imong kwentahon ang butang nga naa sa imo ha, mao'y imong pasalamatan. Unya unsa man ang mga blessings nga naa sa ato kinaryong hangin, kining tubig o kining pagkaon. Maihap ba nato ang hangin? Dili naman. Pero hangtod karon naginhawa pa ka. Hangtod karon naginhawa pa ko. Ana siya mga kaigsunon. Okay? So, balanced lifestyle. Ensure your daily routine includes time for spiritual activities. So, naabatay panahon sa spiritual. No? Sa panahon nga need magbasa Bible, physical exercise, and mental relaxation. Balance is key to maintaining holistic health. So, balance siya mga igsoon. No? Kay ang atong kinabuhi, need yun siya nga mabalance siya. Kay kung dili siya balanse, mao na giingon nga mura o alanganin ang atong pagkinabuhi sa kalibutan mga kaigsunan. Dali ra ta matumba. 2 Corinthians 4 verse 4 reminds us of the importance of spiritual enlightenment in overcoming the darkness that can cloud our minds and impact our health. So by embracing the light of the gospel, mga higalang igsoon, atong dakson, unsa man, ang kahayag sa Ebanghelyo about kay Jesus. And we can enhance our spiritual, mental, and physical health, well-being. No? Tagaan tigag kuan Ma'am Lorna, ay nasabtan. Nalibog ba mo o nasabtan ra? Ha? Pero wag kung ako lang magsulti, padayon lang mo kuan, no? Padayon lang og sigarilyo, padayon lang inom og tanduay, padayon lang og kaon og kanang mga tambok og dinuguan kay para naapoy ma-admit sa ospital para daghan, no? Pero kung ang Ginoo gyud atong sundon, maayo ra gyud ang Ginoo, no? Ang i-prescribe sa Ginoo nga imno nato, tubig ra gyud. 1996 wa na ko ninom kape ug coke. Amot lami bang coke murag Pepsi, no? Wala ko katilo na. In 1986 wa na ko katilo kung say lami sa karning baboy. Kay 1986 naman tudugay wa na ko nikaon og karning baboy. Okay? So any questions? Pero padayon na mo kaog karning baboy ha. Kay sayang pod og mahal ba yan ng kilo nga naaron sa inyo refrigerator. Okay. Beng, nakay question, Beng? Oh. Ado kaya naman, 1986 pa, wala ko ka tilaw. Karon, ganiha, nga, katilaw ka ganiha, mong gikaon? Ay, musudan ganiha? Ha? Amani on. Okay, magambot na mga igsoon, dalay ko nga Dios, amahan na mga nakasalangit. Salamat sa gayon nga imong gihatag kanamo nga kami nakapamalandong sa imong mga pulong. Dining kalibutan na lumalabay lamang ning kalibutan nga among gipuy-an, naay mga katalagman, mga disgrasya o kamatayon. Apan kami nagahandom ni nang lugar nga imong gitagana nga dito wala nay sakit, wala nay panag-away, wala nay linog, wala nay sunog, wala nay mga gira o wala nay kamatayon. O naghandom kami ana Ginoo o akong giampo nga samtang buhi pa kami gamitan lamang kaming instrumento sa imong gugma nga ikaw mahimong panalangin mahimayang mapasidungan namo o kami mahimong panalangin ngadto sa among isikatawo gitugyan namo ning tanan sa ngalan ni Kristo nga among manluluwas sa ngalan suman sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay, God bless you all. Congratulations. Yes. Sige. Ayaw na mo kaulog pangutan ha. Sila. Ha? Ang tawag ato permitted by God, i-permit. Dili gyud gusto sa Ginoo. Oh. Dili gyud gusto sa Ginoo. Dali pila ka tuig nga nag-warning ang Ginoo 120 years. Ako di ko matingala nga nag-warning ko diri kada adlaw, kada oras, kag sa ka-oras nga di ko matingala walay mo tuo. Kay sinuwa gani nga 120, wa gani ni tuo sa iya. Nabay ni tuo nga tao wala. Oo, ang iyang asawag mga anak, natural lang to bisag wa to ni tuo gani siguro, pero kay ilang ang tatay, sakay na lang sila. Bisag dili na pero naapil sila, nagtuo pod sila kay na. So dili to pagbuot sa Ginoo ha. Ang tawag ato permitted by God.
Gi-permit sa Ginoo nga naay Noah's flood. Oh, kay ang will of God absolute, walay dautan. Pag ingong ganig will, walay dautan. Kay di man dautan ang Ginoo. So kanang dautan ron katalagman nato ron, kanang may masakit na permit. Permitted. Permit lang siya. Kung na may tao nga kuan unintentional sa Ginoo, dili intention nga patyon ang tao. Pero nay panahon nga na mo question. Ang number one mo question sa justice, pag magkasala ta, patyon ta. Mo man mo question sa justice. Pero ang Ginoo, pasayloon ba ka sa Ginoo? Mangayo kag pasaylo. Sa unang panahon, Ma'am Laura, nagasampol ha. Ang penalty sa unang panahon, kung makumit nimo ang crime, duha ka paagi nga patyon ang tao. Dauban o sunugon o kung walay available nga sugnod, kay dito sa Middle East, labi after Noah's flood, wa na mga kahoy kay dito, ang daghan dito bato. So batoon. Ang commandment sa Ginoo nagingon, do not commit adultery. Ang ilang penalty pag ang usa ka tao madakpan og kanang guilty sa committing a crime of adultery, kanang makapangabit, patyon sila pinaagi sa pagbato. Unsay himon, unsay proseso? Ang problema mao ni kay kasagaran nga madakpan babae. So sa Bible wala kay makita ang record nga ang lalaki nadakpan kay nay kabit. Ang kasagaran ang babae nganuman. Kay madakpan, most of the time madakpan kay mo may mabuntis. Mo may mabuntis, panitan mo inguta silingan nimo si kuan, si Rosana. Unya, kay balo ka siya nga wala sa ibana. Wala sa ibana ba? Unya, nabuntis sila kalit. Di man matago kay mo dako man ang tiyan, Bing. Bisa ko saon, may nagtagdaig ko ang di ba na may kanampangkuan nga paana nga murag dili siya buntis. Pero dito sa ilang panahon, madakpan ka nga buntis. So ang penalty nila, sakit kayo. Either sunugon ka or labayon kag bato. So kinsa may luoy? Ang mga babae. Ang mga lalaki nga nagpahimulos, dili makita kay way ebidensya. Kinsa naman ang pirmi masintensyahan, Ma'am Lorna? Ang mga babae. So luoy kay mga babae, walay kwenta ang babae sa Old Testament time. So mao na siya mga igsoon. Hindi kanina sa So, pa nang balik-balik. Actually, anniversary man itong November 1 ang linog yun nga sa Lisbon earthquake. Unya katong niaging mga 3 years ago yata, diri naglinog man to mga October. So ana na siya. So ang death penalty, Ma'am Lorna, dili Ginoo nagkuan ha. Dili Ginoo ang nag-desire. So ang nahitabo para masulbat matagaan tag solusyon, si Kristo nalansang sa cross. Nalansang sa cross kay para nga matubos niya ang tao sa sala. So mo na nga ang ato maghinulsol ra kita. Kay makasasala man ta. So karon ang mahitabo man kung naa may tao nga dili maluwas, wala na gyud sala si Satanas. Dili na gyud si Satanas ang kapasanginlan. Ang kapasanginlan ikaw ra nga wala mo dawat sa salvation nga gi-offer sa Ginoo nga walay bayan. Kay iya gi-work out man sa Ginoo. Gihimo man sa Ginoo ang iyahang utob sa mahimo para ma-reach out ta niya. So that's why ang ato lang acknowledgement or repentance. Nga mag-hinulsol ta sa itong mga sala. And there is only one agreement nga pasayloon ta sa itong mga sala kung
makahinulsul sana makapasaylo ta sa nakasala sa tuwa. Sumana siya. Okay, thank you for watching.